Isang alalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Hinirang si Jose bilang Ama ni Jesus dito sa mundo, sa pamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip, siya maging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingayin si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at matsunuri ni Jose, manalangin tayong maatulad sa Kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, padubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ni binalita ng anghel, ay maging taong totoo sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagalob mo kaming sumasampalatangin siyang ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan.
Pagkalooban mo, yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, na kanyang ina at Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong Jose na kanyang magiging asawa, ngunit tayo niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasin ang hiwala nito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin siya. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi ng ating hong pagninilay para ho sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ho maganda ang panaginip, ayaw na ho nating magising. Pag ikaw biglang nagising at kinatuka, ikaw ay naiinis. Kasi gusto mo pang matulog dahil maganda ang panaginip. Pero pag masama ho ang panaginip, ayaw mo nang bumalik sa iyong pagkakatulog. Baka mapanaginipan mo uli. Siguro yung iba sa inyo ay nakaranas na ng panaginip na parang may humahabol sa iyong masamang tao. Ay wala kang magawa, hindi mo magalaw ang iyong katawan, hindi ka makatakbo. Kaya napapaiyak na lamang, kaya pagising mo, naluha ka. Ayaw mo nang bumalik sa pagkakatulog. Kaya nga't ang sabi ng iba, ay yan namang panaginip, ay minsan kasalungat o kay minsan hindi. Para sigurado, ang payo ng iba ay baligtarin daw ang unan. Pero ang sabi ko naman, huwag niyong baligtarin, palitan ninyo ang punda ng unan. At baka yan ho ay may mapa na ng Pilipinas. Alala ko yung isang binata ho na matagal nang walang trabaho ay nagagalit na sa kanyang ama. Kaya may sa kanyang pagtulog, siya'y nanaginip. Napakaganda ng kanyang panaginip. Siya daw ay may trabaho na. Kaya sabi, tatay, napakaganda ng panaginip ko kagabi. Ako'y may trabaho na. Ano sabi ng ama? Ay siya, matulog ka uli. Baka pagkagising mo, may sweldo ka na. Ay, pag maganda ang panaginip, ipinagpapatuloy. Sa atin ng Ebanghelyo, si San Jose, ay hindi lamang ho, parang isang panaginip lamang, hindi ho. Sapagat tayo sa pag-aaral ng mga dalubhasa, si San Jose nagdasal, nag-discern. Sapagat nung una, pag sinabing panaginip, ang Diyos ay nakikipagtagpo sa mga piniling tao, katulad ni Jacob, ni Maria, ni Zacarias. Ngayon ay si Jose sa isang panaginip. At ano ang panaginip niya? Sabi ng anghel, huwag kang matakot, Jose. Pakasalan mo si Maria. Sapagkat lihim ang kanyang pag-alis at natuklasan niyang buntis si Maria. Ngunit ang pinagbubuntis ni Maria, bunga ng banal na Espiritu Santo. Katulad ho ng makabagong panahon, lalo tigit ho tayong mga Tagalog, tayo ho ay may proseso sa pagpapakasal. Noong panahon ni Jesus, mayroon din ho, kapag ikaw ay engaged na, ay legally ikaw ay kasal na. Pero, hindi pa kayo pwede magsama sa bahay. Yun ay halos mga 1 taon. At pagkatapos noon ay yun hong during the marriage rite and post-marriage. Ang celebration ng kanilang kasal ay matagal. Halos 7 days. Kung dito ito gagawin sa atin sa Batangas, 7 araw ka magpapakain. Baka 10 baboy at 10 baka ay kulang. Sa dami din ng mangangain. Ay hindi lang naman humangangain pati member ng mambabalot. Ay makabagong makasyaron. Ay ubos na kayong handa. Ganun sa kanila. Sa atin may proseso din naman ho. Anong proseso sa atin? Siyempre, bago ka naman ikasal, ayan naman may ligawan. Sinagot ka, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tapos ang ligawan, pamamanhikan. Pagkatapos sa pamamanhikan, ay di iyan ay kasalan. Pagkatapos ng kasalan, manganganak, binyagan. Yun ho yung una. Pero ngayon, baligtad na. Nauna ang binyag.
saka nagpapakasal, tapos saka nagliligawan. Samantalang nung una, pag may pamanhikan, tinatawag ng mga matatanda ng mga kamag-anak, pinagpupulungan, o tingin sa kalendaryo, alin din ng may 8 at kabilugan ng buwan. Kaya marami nagpapakasal ng 8, 18, 28, kasama na ang bilog ang buwan. Kaya dati pag bilog ang buwan, may kasal, pero ngayon, pag bilog na ang tiyan, may ikinakasal. Mabibilang ho sa mata sa aking mga daliri, ang aking mga ini-interview na hindi ho buntis. Ay, sabi ko, dapat lang naman kayo magpakasal. Kaya pala mga yan, ay tuwang-tuwang pakasal din sa San Jose, dito sa atin, sapagkat mahaba ang lakaran. Yung palang gusto ng mga babae, mahaba ang lakaran. Ay sabi ko, ay pwede naman kayo magsimula doon sa may fountain. As papunta din ay gustong-gusto mahabang nilalakaran. Kaya ayun, sa sobrang haba, pagdating sa altar, buntis na. Ay, tingnan natin, yun yung proseso. Ngayon, si Poong San Jose, teka muna, anong gagawin ko nito? Lihim na umalis. Kaya itong ating ebanghelyo, ito yung sinabi ni Pope Francis Well, kung mayroon nung annunciation, ang mahal na Birheng Maria, mayroon nung annunciation to Joseph, na itong ebanghelyong, ito yung panaginip niya, ito yung sinabi ni Pope Francis na siya may personal na devotion. Hindi lamang kay San Jose, kundi yung sleeping Saint Joseph. At pasalamat po tayo sapagat ang ating patron ay si Poong San Jose. Taas nga akong kamay, sino gadini ang may imahe ng sleeping Saint Joseph sa bahay? Yan, kakaunti pa, puro San Jose. Di bali, pag uwi nyo sa bahay, pahigain nyo na lamang muna. Kahit ngayong gabi lamang. Sabi ni Pope Francis, yung kanyang mga panalangin, yung mga humihingi ng panalangin sa kanya, yung mga petitions, ay kanyang nilalagay sa ulunan ng sleeping Saint Joseph. Sabi niya, si San Jose hindi lang naman ba siya natutulog, siya ho'y nagdadasal. Kaya mauna-unawaan ko na ngayon, yung iba sa inyong mga maninimba ay pikit. Hindi ho kayo natulog, kundi kayo nagdadasal. Pero ang iba'y tukaki, ay sleeping. Kaya pinagkakatiwala ni Pope Francis, yung kanyang mga dasal, doon sa sleeping Saint Joseph. Ayoko yung minsan ni ganyan din, may nagpapadasal sa akin na, anong pangalan mo? Yan. Father, go ng baraki. Sige, anong pangalan? Sinusulat ko ho. Nilalagay ko sleeping Saint Joseph. Meron akong sleeping Saint Joseph So kayo sana ganun din. Gusto niyo magbago ang inyong asawa? Sulat kayo. Saint Joseph, gusto ko na magbago ang asawa ko, lagi nang nasa baklayan. Sana'y mawala na kanyang pagsasabong. Ilagay ninyo. Malay ninyo. Kinaumagahan, naglilinis ang inyong asawa. Nakita yung papel, napayed. Binasa. Sinulat. Mahal, nagbago na ako. Kita nyo? Ang galing agad ng himala ng sleeping Saint Joseph. Kaya yung panaginip niya, hindi lang panaginip kung hindi pananalangin. At siguro naman si San Jose, katulad ng isang binata at dalaga, na bago sila magpakasal, sila may pangako. Sila may pangarap. At ano yung pangarap na ito? Tulad na nga kayo ni-interview, hindi agad kayo nagpakasal. Opo, Father. Bakit hindi agad kayo nagpakasal? And then, nag-ipon pa kami. Ayaw naman namin na kami mag-asawa na, ay sa magulang pakukuha ng asin, asukal, hindi. At kami ay magtatayo na ng bahay. May plano ang mga anak kung saan papapasukin, saan pabibinyagan. May plano. Si Poong San Jose, ganyan din. May plano sila ni Maria. Pero ang planong ito at pangarap na ito ay biglang naglaho para sa kanya. Ito ang magandang pagnilayan natin. Ang isang pangarap ay mananatiling pangarap kapag hindi ho natin isinama ang Diyos sa ating pangarap sa buhay. Kaya ho tayo nadidismaya minsan. Kaya ho tayo nagagalit. Kaya tayo natatakot.
Especially pag failure sa buhay. Bakit? Hindi ko nagawa yung pinagagawa sa akin. Hindi ko nagawa yung minimithi ko sa buhay. Yung pangarap ko. Bakit ka nagalit? Bakit ka nadismaya? Kasi yung pangarap mo'y umasa ka sa sarili mong lakas. Umasa ka sa sarili mong talino. Umasa ka sa sarili mong kakayahan. Ang pangarap ay mananatiling pangarap kapag hindi mo sinama ang Diyos sa buhay mo. Hintan nung paglalarawan kay Poong San Jose, matuwid, masunurin. Ang inyo bang asawang mga lalaki ay matapat? Sana naman ho. Ang inyo bang anak ay masunurin? Sana naman po. Lagi naman nung nagkukumpara, nung panahon namin, masunurin ang mga anak, kami kasusunurin namin, para mga bata ngayon, hindi na yata masunurin. Samantalang nung una, pag tinitigan mo ang bata, natahan. Sa wika natin, natimo. Ngayon, tarak na ang mata. Wala pa rin nangyayari. Ang litid mo, labas na. Wala pa rin nangyayari. Naging matigas ang ulo. Si San Jose matapat. Si San Jose masunurin. Kita ninyo, pagkagising, pinalikan si Maria. Sana'y ganyan hindi tayo. Isang mabuting halimbawa si Jose, isang mabuting haligi ng tahanan. Na ito'y pagpapaalala sa atin. Gumamit ang Diyos ng iba't ibang tao, instrumento para sa kanyang misyon. Missio Dei. Anong Missio Dei? God's mission. Gumamit ng iba't ibang tao. Kasama ni si San Jose, si Maria, si Juan, si Zacarias. At ito nga ang buhay ni San Jose. Kung titingnan ho natin, sa Ebanghelyo naman, kakaunti ang sinabi ni San Jose. But he's a true gentleman. Lihim na umalis, ayaw mapahaya si Maria. Kaya pausap naman ho sa mga mag-asawa. Huwag niyo namang ipahiya ang inyong asawa. Sa karamihan ng tao, kababaeng kababae, mumurahin ang asawang lalaki, sa harap ng maraming tao, huwag naman po. Huwag niyong ipahiya. Kayo din naman mga babaeng. Huwag niyo namang ipahiya din ang inyong asawang lalaki. Bay sayang ang tato ng mga yan. Huwag ipahihiya. Kaya mahalaga yung respeto eh. Kaya ito yung bunga ng ating pagninilaw kay Poong San Jose. Siya ginamit ng Diyos. Yes, Lord, babalik ako. Sana'y ganyan din tayo pag nakatagpo natin si Jesus. Sapag itong ating pagninilay sa siyam na gabi at ang araw ng kapestahan ng kanyang pagsilay, pagpapaalala sa atin na ang imposible ay naging posible. Ang hindi natin nakita, ay nakita natin. Ang hindi natin mahipo, ay nahawakan natin. Kaya kada misa kayo tumatanggap ng banal na komunyon. Sapagkat itong hindi nakita at imposible na ito, ay nakasama natin. Emmanuel, God is with us. Salamat kay Poong San Jose. Salamat sapagkat siya'y tumugon sa panawagan ng Diyos. At ang pangarap niya, ang personal niyang pangarap ay isinantabi sapagkat nang ibabaw ang pangarap ng Diyos na kanya din naman hong sinundan. Kaya tayo mga taga San Jose ay tunay naman ang ating debosyon para sa kanya. May San Jose ho doon sa labas, doon sa may kumbento, din may miraculous image. Din ho sa taas, mayroon din. May hagdan din pero hindi pa naman ho masyadong nadadaanan. Pero yung iba ho din nagpupumilit. Ang sabi ko, nagpaalam pa sa akin, Father, pwede nga ako yung makiat doon. Ay, hindi naman masyadong pinapupunta. Baka kayo mahulog. Abay, sabi sa akin, Father, pwede nga sa'yo na lang humaplos. Abay, teka muna. Barang gagawin na pa akong kay San Jose, hahaplos. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kung gusto natin ang ating pangarap ay matupad, isama natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya't patuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos.
Kaya yung Belen, pagpapaalala sa atin na si Jesus ay naging tao. Doon sa isang chapel, ako'y naghanap ng Belen. Sabi, bakit ang inyong chapel ay walang Belen? Father, hindi na ho namin nilagyan ng Belen. Ay, bakit? Kasi ho naman yung pangalan ng coordinator, Kakambilen. Kaya hindi na kami naglagay. Ay siya, tawag nga yung Kakambilen at siya na lamang aking patatayuin din sa gitna hanggang siyam na gabi. Tama naman kahit sila walang Belen. Pinakamagandang Belen na si Jesus ay sisilang. Ito ang ating puso. Kaya si Jesus hindi nasisilang sa sabsaban. Tanggapin natin si Jesus bilang ating manunubos. Magsitayo po ang lahat. Pinagkakatiwala ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Kong Francisco na aming Santo Papa, na aming obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalaminawas nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayoy kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padawa nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaniningan mo, O Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansiriling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makamang pag-aaruga. Tulungan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Ruel Ilaw and family.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang naming ito na paghahain sa iyo ay magpagindapat nawa kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mo naging abang tao upang kami pagalingin sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang ni pinananabigan ng mahal, ibereng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdatingin nila din sa numbauti sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw na Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang upay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ko niya, pinaghati-hati na inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami natubos mong tunay, Pong Jesus naming mahal. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristi mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw,
Kaawaan mo po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Poong San Jose na atin ding patron. Kaisa ng lahat ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng paral papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababa ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sambahin ang ngalan mo, Ama sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulot sa tukso sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayin mong aming pananampalataya, tug aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristo muling nabuhay, sinagalis mga kasalanan sa libutan, pahal po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa maayos na pangungumunyon, may mga asherets po na magpapapila. Mangyari po na intayin sila sa inyong upuan. Salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo, namin pinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaganda naman namin sa parang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong lahat na nakisa po ng ating banal na pagdiriwang, sa lahat po ng ministries and organizations na nag-serve ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan. Kasama na yung mga mahal sa buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialin na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat.